Kaya nakikita ho natin dito that when John received this revelation, nung siya po ay nasa isla ng Patmos, dahil po sa pangalaro po na salita ng Diyos according to chapter 1, biglang nagpahayag po ang Panginoon sa kanya sa pamagitan po ng kanyang anghel. At sinabi po ni Kristo kay Juan, ang mga bagay na ipapakita ko sa iyo ngayon will come to pass. Kaya isulat mo ang mga bagay na ito na iyong naririnig at iyong nakikita at ipadala sa 7 iglesia. So ngayon, sabi po niya dito sa verse 1, ang sulat para sa iglesia sa Efeso. Isulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa iglesia sa Efeso. Now, yung salitang anghel, mga kapatid, when it is used in the book of Revelation, it has 2 meanings. First and foremost, ang pinaka-faithful na rendering ng salitang anghel, which is angelos sa wikang Griego, simply means messenger. Yun ang ibig sabihin po ng anghel sa original, messenger. Pero dahil po ang book of Revelation is apocalyptic sa kanyang pagkakasulat and its style and genre, masasabi po natin na tuwing ginagamit po yung salitang angelos or anghel, minsan ito po ay tumutukoy, especially in chapter 14, sa isang supernatural na being. Isang anghel talaga na lumilipad. Ang anghel ay hindi lang po natatapos lang as a supernatural being. Pero nakikita mo natin dito that sinabi mismo ni Juan, through the Lord Jesus Christ, isulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa Efeso. Now the question might be, sino po ang anghel na ito? Well, most likely, yung anghel na binabanggit po dito, bagamat it is debated if it is an actual angelic being, it is most likely tumutukoy sa isang pastor. Ang pastor ng iglesia. Dahil bakit po pastor? Dahil ang binanggit po dito na salita ay tagapagbantay. Ano po ba ang gawain ng isang pastor? A shepherd ay hindi lang po nagpapakain, hindi lang nagpapalakas, kundi binabantayan po niya as a secondary and substitute shepherd for the chief shepherd na walang iba kundi si Kristo. Now here's another question. Dahil may 7 iglesia na binabanggit po dito, ang huling iglesia na hinusgahan po ng ating Panginoon ay yung Church of Laodicea. Pero why Ephesians first and not Laodicea? Why Ephesus? Bakit ang Efeso ang kauna-unang iglesia na tinutukoy po ni Kristo dito that needs to hear the Word of God? Why not Smyrna? Why not Pergamon? Why not Thyatira? Why not these other churches? Bakit ang Efeso ang kauna-unang iglesia na kailangang kausapin ni Kristo through means of the messenger? Dahil ang island of Patmos, kung saan po nakulog si Juan, the next city and province, kapag ilabas na po si Juan from the island of Patmos, the first province na makikita po niya is Ephesus. Na makikita po natin after Ephesus, you have Smyrna, after Smyrna, you have Pergamon, after Pergamon, etc., etc. Magkakasunod po na lugar po ito, mga kapatid. So ngayon, in Asia Minor, during that time, ang pinakaunang place na makikita po ng route after the island of Patmos was Ephesus. Pero hindi lang po yun, mga kapatid. Sa lahat ng mga lugar na banggit po dito in the 7 churches of Asia Minor, ang Ephesus was the most prominent sa lahat ng mga lugar na nabanggit po dito. Dahil po ang Efeso ay sakop po ng Roman Empire, the Ephesus Church, masasabi po natin, o yung lugar ng Efeso, ay bahagi sa 4 na pinakamalaki na lugar under the Roman Empire. Ang una is Rome. Ang pangalawa is Antioch, Syria. Ang pangatlo is Alexandria. At yung pang-4 at pinakamalaki na probinsya under the Roman Empire is Ephesus. Ngayon, kung may pagkakataon po kayo, mga kapatid, na pumunta po sa Asia Minor or Turkey, at pinunta niyo po ang ancient na lugar na Ephesus, ito po ang makikita po ninyo. There is a theater in Ephesus, hindi katulad po na sinihan po natin in the modern sense, kundi a Colosseum theater na that can house up to 25,000 people. At kilala po ang Ephesus for their idolatry.
Matter of fact, meron po silang itinayo na templo to Diana in Ephesus, kung saan kabilang po ito as the 7 wonders of the world. Pero hindi po yon ang dahilan kung bakit po kinausap ni Kristo ang mga ito. Hindi daw may theater po sila that can house 25,000. Hindi daw may population po sila that is 250,000 people na nakatira po doon. Hindi daw they have a temple that is dedicated to Diana. Pero there is a specific message kung bakit kinausap ni Kristo ang mga ito. Pero bago po niya banggitin ang kanyang mensahe, pinakilala muna ni Jesus kung sino po siya sa kanyang iglesia. Notice what it says in verse 1. Ito ang mensahe ng may hawak ng 7 bituin sa kanang kamay at dumalakad sa gitna ng 7 ilawang ginto. These are the words of Him who holds the 7 stars in His right hand and walks among the 7 golden lampstands. There are 2 things that we know about Jesus in verse 1. Siya ang may hawak at siya ang dumalakad sa kalagitnaan ng mga ito. Kapag sinabi po isa itang siya ang may hawak, kontralado po niya ang mga bagay na ito. Pag-aari po niya ang mga bagay na ito. At pangalawa, kapag sinabi, dumalakad siya sa gitna ng 7 ilawang ginto, ang ibig sabihin na dumalakad is not to be taken literally, as in dumalakad po talaga siya. But rather, binabasa po niya ang gawain at puso ng bawat isa. Alam niya yung ginagawa ng kanan, alam niya yung ginagawa ng kaliwa. He is in the center of all these things. Nakikita, narinig po niya ang nangyayari in the church. Now, maaari po natin tanungin, now this is the book of Revelation, and it is in an apocalyptic literature and genre. What is the meaning of the 7 stars? What is the meaning of the 7 golden lampstands? And matter of fact, i-stretch po natin ang katanungan. Bakit lampstands? Bakit stars? Well, stars, ayon po sa chapter 1, kung itataas po natin ang basa, ito po ang paliwanag sa talatang 19. Chapter 1, verse 19. Revelation chapter 1, verse 19. Kaya, isulat mo ang mga bagay na ipinapakita ko sa iyo. Ang mga bagay na nangyayari ngayon at ang mga nangyayari pa lang. Ito ang ibig sabihin ng 7 bituin na nakita mo sa kanang kamay ko at ang 7 ilawang ginto. Ang 7 bituin ay ang 7 anghel na nagbabantay sa 7 iglesia. At ang 7 ilawang ginto ay ang 7 iglesia. Now here's what's important. Kung tama po ang interpretation ko na ito, the 7 stars represent the 7 pastors of these churches. Pero ang 7 ilawang ginto symbolizes the church. Now the question might be, bakit hinalintulad po ang iglesia sa 7 ilawang ginto? Does that mean may 7 pastors lang and 7 churches lang throughout all of 2,000 years of church history? Hindi ho. Ang number 7 sa Book of Revelation ay nagbibigay po ng larawan of perfection and completeness. Pangalawa, bakit po sila tinawag na ilawang ginto? Dahil ang purpose po ng iglesia is to be light. Pero bakit ilawang ginto? Hindi na lang kandila or a lamp. Why does it have to be specifically a lampstand? Na kung tawagin po sa mga rabbis at Hudyo, menorah. Saan po ba nakikita ang ilawang ginto? Saan po ba nakikita ang lampstand or menorah in the Jewish context? Sa loob ng templo. Ngayon, kung sa loob ng templo nakikita ang mga bagay na ito, this goes to tell us, mga kapatid, na tayo po ang templo ng Banal na Espiritu. Pangalawa, si Kristo ang tunay na templo. At sino po ang bahagi sa tunay na templo? Ang 7 ilawang ginto. Because in a temple, there is a lampstand. But if we are a part of the temple, who is Jesus,
bakit niya po tayo ini-examine? O tignan po natin yung positive. Verse 2. Alam ko ang mga ginagawa ninyo, pati ang iyong mga pagsisikap at pagtitiyaga. Alam ko rin na hindi ninyo kinukonsinte ang masasamang tao. Siniyasat ninyo ang mga nagaganap na nagpapanggap na apostol at napatunayan ninyo mga sinungaling sila. Verse 3. Tiniis ninyo ang mga kahirapan dahil sa pananampalataya ninyo sa akin at hindi kayo nanghina. So tignan niyo po yung istruktura at outline ni Kristo ho dito. Tignan niyo po yung outline at istruktura ng kanyang mensahe sa church. It begins off with introduction of who he is. He is introducing himself. Ako ang may hawak ng pitong bituin. Ako ang dumalakad sa gitna ng pitong ilawang ginto. So that's introduction. Pero pagkatapos po ng introduction, begins with positive examination. Alam ko masipag kayo bilang church. Alam ko na alam mo ang tamang doktrina. Alam ko na masigasig kayo sa pagbibigay depensa laban sa mga maling aral. Alam ko kayo ay ganito. Alam ko kayo ay ganyan. Pero pagdating sa talatang 4, there is an examination of negativity. Verse 4. Ngunit, ito ang ayaw ko sa inyo. Ang iyong pag-ibig sa akin ngayon ay hindi na tulad ng dati. Yet I have hold this against you. You have forsaken the love you had first. Sa ibang salin, you have forsaken your first love. You have forsaken what you first loved when you became converted. Now, there are two meanings to this. May mga ibang Kristiyano na sa kanilang pagkaintindi ng verse 4, yung first love na tinutukoy ko daw dito, some believe, is a reference to the church. Nawalan sila ng pag-ibig para sa iglesia. They know everything. They know doctrine. Masipag sila sa ministeryo. They have church experience. They have discernment. Pero wala silang pag-ibig na pinapakita to the church. Habang the second view is this. Hindi ito tumutukoy to the church, kundi yung first love na binabagay po dito ay walang iba kundi si Kristo. A love for Christ. And a third interpretation is this. Yung first love na binabanggit po daw dito is a lack of love for evangelism. Nawalan po sila ng encouragement to evangelize, naging komportable na lang sila sa doktrina, hanggang doon na lang. Pero sa nakikita po natin, base po sa interpretation ng ASND, nirender po nila, ngunit ito ang ayaw ko sa inyo, ang iyong pag-ibig sa akin ngayon ay hindi na tulad ng dati. Now, imposible na mahalin po natin ang iglesia na hindi mo muna minamahal ang Panginoon. Dahil ang pagmamahal sa church ay bunga ng iyong pagmamahal sa Diyos. Matter of fact, ang dalawang pinakadakilang utos sa buong Biblia is, love the Lord thy God with all your heart, soul, and might. And love your neighbor as you love yourself. So in other words, imposible na sabihin mo natin, minamahal ko ang iglesia na hindi mo muna minamahal ang Panginoon. At imposible din na sabihin, mahal ko ang Diyos, hindi naman ako nakakalikot sa Diyos, kung hindi mo pinapakita ang pagmamahal mo sa iglesia. So ngayon, ang nakikita po nating kahinaan ng iglesia ng Efeso is this. Ang problema sa kanila is not doctrine. They know doctrine. Alam nila ang Biblia. Alam nila kung anong ebanghelyo. Alam po nila ang hindi tamang turo. They know these things. Ang problema din po sa kanila is not pagkukonsinti sa mga maling aral. Kundi sabi ng Biblia, hindi nyo tinatanggap ang mga maling aral. Alam ko ang mga gawa ninyo. Alam ko yung nasa laman ng mga puso ninyo. I know everything.
Pero, nakikita ho natin dito, walang saysay ang doktrina. Walang saysay ang pagiging masigasig sa church. Walang saysay ang pagtulong sa iglesia ng pinansyal kung walang pagmamahal ang isang church para sa Diyos. Now imagine, kung ang CCWC ang nasa katatayuan ng Ephesians, ano kaya ang pwede sabihin po ng Diyos for CCWC? Alam ko marami kayong mga pag-aaral pagdating sa Biblia. Alam ko na may prayer meeting kayo. Alam ko may mga Bible study kayo. Alam ko may mga fellowship kayo. Alam ko may seminaryo kayo. Alam ko marami sa inyo humahayo. Alam ko. Pero masasabi po ba ni Kristo, alam ko rin na hindi niyo ako iniwan sa inyong pagmamahal? Masasabi ba ni Kristo yun para sa atin, mga kapatid? Only Jesus knows. And you know. And I know. Ang sabi ng Biblia dito is not, isilantabi mo na, o nakalimutan mo. Ang sabi dito, iniwan mo. You have left your first love. To set aside is one thing. To turn away is another. But to leave requires a choice. Why do you remain in the church? Because it's a choice. But if you leave, that's also a choice. Why do you attend? It's a choice. How come others do not attend? It's a choice. Why do you read the Bible? It's a choice. Why do you not read the Bible? It's also a choice. Pero dito, iniwan nila, it was a choice. So ngayon, bakit po nila iniwan si Kristo sa kanilang pag-ibig? Well, walang masyadong detalye na binabanggit po dito, pero we can say that naging busy po sila with the routine na nakalimutan na po nila why they were doing the things that they were doing. Halimbawa, bakit ka nga ba naging Kristiyano? What's the purpose of that? Bakit ka sumasamba tuwing linggo? What's the purpose of that? Bakit ka nakikinig sa salita ng Diyos? Ano yung purpose po nun? What is your goal? Kapag ito'y naging routine na lang, wala tayong pinagkaiba sa mga taga-Efeso. Iniwan din natin ang ating unang pag-ibig. Our first love. Pero bagamat hindi binabanggit po dito in Revelation chapter 2, yung detalye of how one leaves their first love. Dahil si Juan po ay maraming liham. Hindi na po Revelation ang naisulat po niya. Pati na rin po ang Gospel of John. How does one leave their first love? Let's go here in John chapter 14. Basahin po natin. John chapter 14. At basahin po natin dito sa talatang 21. John chapter 14, verse 21. Ang sabi po ng Biblia, sa Juan 14:21, ang sino man tumatanggap at sumusunod sa mga utos ko, ang siyang nagmamahal sa akin. At ang nagmamahal sa akin ay mamahalin din ng aking Ama. Mamahalin ko rin siya at ipapakilala ko ang aking sarili sa Kanya. So ngayon, tatanungin po natin the very question, how do I know that I love Christ? Paano ko matitiyak na talagang mahal ko ang Panginoon? Well, minsan ang naririnig po natin na katwiran ng ating mga laman is this. Hindi naman ako nakakalimot eh. Hindi ko naman nakakalimutan si Kristo. Mahal ko siya, pero hindi ako nakakalimot. Alam ko yung dapat kong puntahan, alam ko yung dapat kong gawin bilang Kristiyano, pero siguro maunawa naman ako ni Kristo dahil, alam mo naman, maibigin siya, maawain siya, mapapatawad niya naman ako. Daka hindi din ako nakakalimot. Yan ang palaging naririnig natin pagdating sa ating mga laman. We justify yung ating kasalanan by saying, hindi tayo nakakalimot. Pero, wala tayong karapatan na sabihin po yun. Dahil si Jesus lang ang may karapatan na makapagsasabi kung nakalimot man tayo o hindi. So ano po ang ebidensya na tayo po ay nakalimot? At ano po ang ebidensya na tayo po ay nagmamahal?
O sabi po sa verse 21, ang sino man tumatanggap at sumusunod sa mga utos ko, ang siyang nagmamahal sa akin. So in other words, kapag sa loob ng iglesia, may iniuutos sa atin ng Panginoon upang mapanatili ho natin ang pagkakaisa, pero ayaw natin gawin yun dahil ang katwiran natin is, hindi naman ho nakakalimot. Alam naman ng Diyos ang aking puso. Sabi na nga po ng Biblia, ang tumatanggap at sumusunod sa aking mga salita, siya ang tunay na nagmamahal. O sa ibang paliwanag, siya yung talagang tunay na hindi nakakalimot. Kapag may pangangailangan ng church, saka na. Alam naman ng Diyos na hindi ako nakakalimot. Pero sabi ng Biblia, ang sumusunod at tumatanggap ng aking mga salita, ang siyang nagmamahal sa akin. Mahal po ba natin ang Panginoon, mga kapatid? Now, we may not love Him perfectly due to our fallen nature, but we must love Him. At paano po natin mapapatunayan mahal natin ang Diyos? Kung ano yung iniuutos sa atin ng Panginoon, gawin mo natin yung huwag natin isang tabi. Because obedience to Christ is not the result of your salvation, but rather, obedience to Christ is the fruit. Ligtas ka talaga. Kaya minsan kapag naririnig po natin yung mga itong klaseng mensahe, ang dumadating po sa isip ng mga tao is, legalism ito. Legalism. Alam niyo po bang ibig sabihin po ng termino legalism? Legalism by definition means this according to the Bible. Kapag nagdadagdag ka ng mga utos na gawa-gawa lamang ng tao na hindi naman inutos ng Biblia, at yung utos na yun na dinagdag ng tao, ang paraan ng Diyos para ikaw ay maligtas. Yun ang legalism. At ang magandang halimbawa po nito is yung nangyari sa Galatia. Kapag hindi kayo nagpatuloy, hindi kayo ligtas. Kapag hindi kayo nanumbalik sa lumang tipan, hindi kayo ligtas. O sa ating modernong henerasyon, kapag hindi ka nag-Amerikana, hindi ka ligtas. Kapag hindi New American Standard Bible Translation ang gamit mo, hindi ka ligtas. Kung hindi King James Translation ang gamit mo, hindi ka ligtas. That's legalism. Because you are legalizing a law na hindi naman inutos ng Biblia. Pero kung sinasabi ng Biblia, sundin mo ang aking mga sinasabi. Tanggapin mo ang aking mga utos. Ito ang gawain ng tunay na Kristiyano ayon sa Biblia. And yet, ayaw natin tanggapin, ayaw natin sundin. Paano mo natin masasabi, mahal natin si Kristo? We can't say that. Bilang pastor, by the grace of God, sinasabi sa akin ng Biblia, kailangan ko ipangarap ang buong counsel of God sa church. Ngayon, kapag hindi ko ginawa ho yun, hindi ako nagmamahal kay Kristo. Dahil hindi ko sinusunod ang kanyang mga salita. Kapag ang isang ama ng tahanan, hindi niya pinagsasabihan ang kanyang asawa, mga anak, in the ways of righteousness, hindi niya masasabi, mahal niya si Kristo. Kapag ang isang asawang babae ay hindi marunong magpasako sa kanyang asawa, alang-alang kay Kristo, siya ang bossing, siya ang head, hindi siya nagmamahal kay Kristo. Dahil hindi niya sinusunod ang inuutos ni Kristo. Kapag ang mga anak na nagsasabi sila'y Kristiyano, hindi nila sinusunod ang kanilang mga magulang, hindi nila masasabi, mahal nila si Kristo. O kilala nila si Kristo. At kapag ang iglesia hindi natin pinapahalagaan ang bawat isa at ang pagtitipon, at ginagamit po natin ang Lord's Day para sa bakasyon, para sa sinihan, para sa mga debut, mga birthday, at hindi natin inaalay ho itong araw na ito para sa Kanya, huwag natin sabihin, hindi tayo nakakalimot. Dahil sa Hebreo 10:25 pa lang, nilabag na natin yun. Deuteronomy 6:5, nilabag na ho natin yun. Mateo 22:35 hanggang 37, nilabag na ho natin yun. At pati na rin yung sinasabi ho dito, if you love me, you will keep my commandments. Kaya mga kapatid, alam ni Kristo ang puso ng bawat isa.
Alam niya kung talagang nakakalimot tayo o hindi. Hindi tayo makapagsasabi nun, si Kristo lang nakapagsasabi nun. Dahil ang ating mga puso ay madaya. Akala na natin na sa tamang lugar na ho tayo yung pala. Lumilihis na tayo sa kalooban ng Diyos. Kapag hindi ka nagkakaroon ng matinding konbiksyon o takot na alam mo mali ang ginagawa mo, mga kapatid, talagang nasa huling araw na po tayo. Dahil sinasabi ni Pablo kay Timoteo, sa mga huling araw, ang konsensya ng mga tao will be seared like iron. Wala nang konsensya. Manood ka ng mga bagay na hindi mo dapat pinapanood at wala kang konsensya, hindi ka inuudyok ng conviction. Malamig ka na. Yan ang sinasabi ng ating Panginoon sa Mateo 24. When these things starts to come to pass, the love of many will wax cold. Darating na darating po yun na manlalamig ang pagmamahal ng mga tao for Christ, for the church, and for the Word of God. Moreover, yan ang katibayan na ang tao po ay nagmamahal kay Kristo. Pero ano po yung katibayan na hindi po tayo nagmamahal kay Kristo? Pagpatuloy po natin ang basa, verse 22. Tinanong siya ni Judas, hindi si Judas Iscariote, Panginoon, bakit sa amin lang po kayo magpapakilala at hindi sa lahat? Verse 23. Sumagot si Jesus, ang nagmamahal sa akin ay susunod sa aking salita. Mamahalin siya ng aking Ama at mananahan kami sa Kanya. Ngunit ang hindi nagmamahal sa akin ay hindi sumusunod sa aking mga salita. At ang mga salitang narinig nyo ay hindi nanggagaling sa akin, kundi sa Amang nagsugo sa akin. So ito po ang mabigat. Kapag hindi pala ho natin sinusunod ang salita ni Kristo, hindi rin natin sinusunod ang salita ng Diyos Ama. Dahil ang salita ni Kristo ay salita din ng Diyos Ama. So hindi natin pwede sabihin, hindi naman ako nakakalimot sa Diyos Ama. Kay Kristo nagkukulang ako, pero sa Diyos Ama hindi. Hindi ho mga kapatid, dahil iisa lang po ang kanilang kalooban at layunin. Kapag si pastor, hindi niya kayo inalagaan the way that I should. Hindi kayo ipinag-pray ng pastor the way that I should. Hindi ko kayo tinuruan according to the Word of God the way that I should. Hindi ako nagmamahal kay Kristo. Dahil yun ang sinasabi ng Biblia na dapat gawin ng isang ministro. At bilang mga kapatiran, kapag hindi po natin napapakain ng ating mga kaluluwa with the Word of God upang malaman po natin ang kanyang kalooban. Mismo si Kristo na ang nagsabi, if you love me, if you love me, if you love me, you heed my words. So ano po yung mga words po na yun? Meditate the Word of God day and night. Do not cease in praying. Love one another. Minsan mga kapatid, dumarating po sa ating mga laman, kapag may mga kahinaan po tayo nakikita sa mga kapatiran, instead of palakasin po natin sila, which the Bible teaches us to do so, lalo pa po natin sila dinidiscourage. Lalo po natin sila pinapabagsak. Lalo po natin sila binibilito. Which according to the Bible, we're not supposed to do that. Bahagi din po tayo dito. O kapag ikaw bilang isang kapatiran, kinorek ka ng isang kapatiran, pero instead of magpakumbaba ka, pinumpunan mo rin ang kahinaan ng tao nagtutuwid sa atin. So hindi rin natin sinusunod ang salita po ng Diyos. Instead of maging humble po tayo in the sight of God at tanggapin po natin yung nararapat, we reject it. And therefore, ang sabi po ni Kristo, ang nagmamahal sa akin ay sumusunod sa aking mga salita. Another example in the church is this, mga kapatid. Kapag wala si Mrs., hindi rin ako pupunta. Kapag wala ang pastor, hindi ako sasama sa fellowship. Kapag wala si Mister, hindi na ako mag-church. Pero pagdating sa mga bagay na makamundo, nagagawa po natin ang paraan. Pag may laban si Pacquiao, may paraan.
Pag may bagong pelikula sa sinihan, may paraan. Kapag may pupuntahan po tayo, may paraan. Pero bakit po kay Kristo, walang paraan? Habang kinakanta po natin yung Jesus paid it all, talagang tumimo po sa akin puso yung liriko po dito na nakalagay. Jesus paid it all. All to Him I owe. Pinayaran ni Kristo ang lahat. Utang ko sa Diyos ang aking buhay. Yun ang ibig sabihin. Mga kapatid, namatay ba si Kristo para sa inyo? Utang mo sa Diyos ang oras mo. Utang mo sa Diyos ang araw na ito. Utang mo sa Diyos ang buhay mo. Jesus paid it all. All to Him I owe. You do not owe that to me, mga kapatid. You do not owe that to the church. You owe that to Jesus Christ. You owe your life to Christ. You owe your blessings to Christ. You owe your children to Christ. You owe your finances to Christ. All to Him I owe. Hindi sinabi, some things I owe. Certain things I owe. Jesus paid it all. All to Him I owe. So habang inaawit po natin yung Jesus paid it all to Him I owe, you're not just singing, you're confessing truth. Now, kapag inawit mo yun, and then hindi mo pala gagawin yung inaawit mo, you're singing to God in vain. Umaawit ka, Panginoon, binayaran mo lahat. Ang buong buhay ko, utang ko sa iyo. Pero hindi mo pala ibibigay yung nararapat kay Kristo. Here's an encouragement sa atin lahat, mga kapatid. Kailanmay, hindi nyo masasabi na pinabayaan kayo ng Panginoon. Kapag sinabi mo oo, sinungaling ka. At maaari hindi ka anak ng Diyos dahil sabi ng Biblia, kahit kailan, ang mga anak niya hindi niya pababayaan. Sabi ni Haring David, I was once young, but now I am old. But I've never seen the righteous forsaken or beg for bread. Pinabayaan ka ba ng Panginoon? Hindi. Then give Him what you owe. Pero kapag nagiging sakin po tayo sa ating oras, nagiging sakin po tayo sa ating buhay, hindi mo alam kung kailan ka mamamatay, kapatid. Huwag sana na umarap ka sa Diyos at sasabihin mo sa Kanya, Panginoon, I wish you can bring me back to the earth para I can give you more. Sabi po na isang mga ngaral, nung marinig po niya ang mensahe po ng Diyos, the words that constantly circled around his mind was, when I look at His precious face, when I look at His precious face, I wish I could have given Him more. I am 33 years old. There are some of you that are 30, 28, 40, 50, 60, 70. Give more of yourself to Christ. At sa mga bisita po namin, if you still have not made a decision if you're going to serve Christ or not, tumatakbo ang oras sa buhay ninyo. Sa mga nakarinig na nasalita ng Diyos, and yet you're still undecided, maglilingkod ba ako o hindi? Tumatakbo ang oras. Pero once that time has ended, ang sabi ng Biblia, once it is appointed unto man once to die, after this the judgment. What is that judgment, mga kapatid? The judgment of destination. Hindi natin pwede sabihin, langit ang baksak ko. Hindi nga tayo sumusunod sa salita ng Diyos, langit ang baksak natin. Basta ako, langit ako, patunayan mo, ano yung bunga ng iyong kaligtasan? Sumusunod ka ba sa salita ng Diyos? Mahal mo ba si Kristo? Show the fruit of your salvation o puro salita lang mo tayo? When I examine my own life, mga kapatid, nanginginig po ako sa takot when I read something like this. Panginoon, nagtuturo ko ng salita ng Diyos. Lahat ng binitawan ko ng salita ng Diyos, pananagutan ko po yan sa Panginoon. At lahat ng binitawan ko kapag hindi ko ipinamuhay mo ito, mananagot po ako sa iyo.
Kaya no wonder why sinabi po ni Pedro, judgment must first begin in the house of God. Kung sa mga mananampalataya ay kailangan dumanas ng paghihirap at mahihirapan pa sila na makapasok sa karya ng Diyos, ano naman po ang magagatnan ng mga taong wala kay Kristo? Ano po ang maging kahinatan po nila? Kaya sabi po ng Biblia, ang hindi sumusunod sa akin ay hindi nagmamahal sa akin. Ngayon, nakikita niyo po yung puso ni Kristo mula sa Biblia. Bakit po niya tinututukan ng mga pastor sa Revelation? Bakit niya sinabi, isuot mo ito at ipadala sa anghel na nagbabantay dito, sa anghel na nagbabantay dyan, dahil ang unang-unang mananagot ay ang mga pastor. Kaya namin binibigay ang salita ng Diyos sa inyo, mga kapatid. Kapatid, huwag ganyan. Kapatid, ganito. Kapatid, huwag kang makalimot. Kapatid. Why do we push you so hard? Because I will give account. You will give account. At huwag sana tayo humarap sa Diyos on the day of judgment. Hindi kasi sinabi sa akin ni Pastor. Hindi, mga kapatid. On that day, sabi ko na Biblia, heaven and earth and the seas will vanish. Wala tayong matataguan, mga kapatid, kapag tayo humarap sa Diyos. Hubad tayo. Lahat ng ating buong pagkatao ay bulgar sa kanyang harapan. Lahat ng mga nasabi natin, sa lihim, lahat ng mga inisip natin, masama o mabuti, ng ating mga motibo, kung tayo po ba ay nagpabida, o tayo po ay binida natin si Jesus, lahat po yan ay ilalantad ni Kristo on that day. Pero bagamat nilantad ni Kristo ang lahat ng mga bagay na yan on the final day, ang pag-asa pa rin ng iglesia is Jesus Christ. You have left your first love. Yan ang kondisyon ng Church of Ephesus. Kinakwento sa akin kanina ng isang kapatid. Nagbahagi po sila ng salita po ng Diyos sa mga tao na sa loob ng church here in Winnipeg. A well-known church. Pero nung tinanong nila, as members of the church, mga members po ito, nung tinanong nila, have you heard about the gospel? Hindi nila alam. Mananagot ang church. Mananagot ang pastor. Mananagot ang mga tao parte ng church. So kapag tayo ho ay sumali sa isang ministeryo, pero may kanyang-kanyang paraan ng paglilingkod na hindi angkop sa Biblia, pananagutan po natin sa Panginoon. Kaya nga may Biblia. Ang Biblia ang ating masihan. Hindi rin natin pwede ikatwiran sa Panginoon. Well, ikaw ang pananaw ko. Who cares about your opinion? It's about what Jesus is. Because at the end of the day, it's not the opinion of pastor. It's not the opinion of the church. It's not the opinion of your favorite preacher na magliligtas mo sa atin on that day. It's the opinion of Jesus Christ. And the judgment of Jesus can only be two things. Enter ye into the joy of the Lord, or depart from me, ye worker of iniquity. There's only two judgments that can be said. Enter into the joy of the Lord, my good and faithful servant. Hindi niya po sinabi, my good at matalino sa lahat ng teksto ng Biblia. Hindi po niya sinabi, ikaw na matagal na sa ministeryo. Hindi niya sinabi, ikaw na nagbigay ng maraming ikapu sa church. Sabi niya, ikaw na tapat na alipin ko. Pumasok ka dito. At the end of the day, it's not performance. It's faithfulness. Ang bunga ng kaligtasan is faithfulness to Christ. Do we love Jesus? O mas mahal mo ang pamilya mo more than Christ? Do you love Jesus? O mahal mo ang asawa mo kaysa kay Kristo? Kung saan ka na lang daling ang asawa mo, susunod ka na lang. Kasi sabi ni Mrs. ganito susunod ako. Kasi sinabi ni Mr. susunod ako. Above Christ. Hindi si Mrs., hindi si Mr. ang nagpako sa krus, tandaan mo yun.
Hindi rin sila magliligtas sa iyo sa araw ng paghuhukom. Tandaan po natin yun. Hindi sila nagbibigay sa iyo ng spiritual na buhay. Tandaan mo yun. Jesus paid it all. All to Him I owe. You owe your life to Christ. Minsan, ang isang magandang exercise, mga kapatid, ay balikan po natin ang ating mga nakaraan na panahon. Balikan po natin yung mga nakaraan. Yung mga ginawa ng Panginoon sa ating buhay. Nung walang-wala ho tayo, who was there? Jesus. Nung manghina-mahina ho tayo, who was there? Jesus. When you had no direction, who was there? Jesus. Pero ngayon, mayaman ka na. Ngayon, malakas ka na. Ngayon, nasa iyo na ang lahat. Ngayon po ba tayo magpapabaya sa Panginoon? Jesus paid it all. All to Him I owe. We owe our lives to Christ. Every breath you take, you owe that to Jesus. Marami po sa inyo nanalangin at pasalamat sa Diyos for the answered prayer. Great! You owe your life to Jesus. Yung mga anak po ninyo, yung mga anak namin, we don't own them. Ipinagkatiwala ho yan sa atin para palakihin sila na may takot sa Panginoon. We owe them to Christ. Kaya huwag mo ilalayo, mga kapatid. Mismo si Kristo ang nagsabi, suffer not these children to come to me. Ilapit mo sila sa akin. Kasi, pastor, makukulit sila eh. Kasi, pastor, maingay. Mga kapatid, here's an encouragement. I don't care if they're noisy, if they're infants. I don't care kung makulit pa sila. It's part of their depravity. Pero habang sila'y lumalaki, you as the father, you as the mother, has the authority and the wisdom from God to disciple them in the home. So that whatever takes place in the home is a reflection and fruit of what takes place on the outside. Now, ito po nakakatakot. Kapag yung mga anak po natin, hindi nila tayo pinapakinggan sa labas, ang rason is because hindi naging maayos ang pagpapalaki sa loob. Pero kapag nagsimula sa loob at naging masunuri sa labas, it's because the fruit of the home is the result of what takes place outside. Pero magagawa ho natin yun kapag tinatanggap at sinusunod natin ang salita po ng Diyos. Kaya when you love Christ, you will discipline your children. When you love Christ, hindi mo papakinggan ang iyong asawa. Lalo na kung alam mo, it affects your spiritual commitment to Christ. Now, tatandaan mo, hindi ka magkakaroon ng asawa o mga anak kung hindi ibinigay yan sa iyo ng Panginoon. You owe your life to Christ. Hindi natin pwede idahilan, kasi sinabi nito, sinabi. It doesn't matter, mga kapatid. You owe your life to Christ. Hindi po pwede iisa lang ang committed, iisa lang ang seryoso sa Panginoon, pero yung iba, hati ang pag-iisip. Kaya nagkakaisa po tayo, mga kapatid. Dahil kung binabasa na po ni Jesucristo ang iglesia natin, Christ-centered worship church, ito sigurado ang makikita ho natin if we were written in this book. You know doctrine. You know the Bible. You know how to do apologetics. But when it comes to the home, baksak tayo. When it comes to discipline, baksak tayo. When it comes to leadership, baksak tayo. When it comes to unity, baksak tayo. When it comes to evangelism, nagkukulang tayo. There will probably be much more things maririnig natin. Madali lang sa inyo na pabayaan ang pagtitipon. Madali lang sa inyo gumawa ng paraan sa mga makamutong bagay, pero pagdating kay Kristo, wala kayong nais. At nangangatwiran pa kayo. Sigurado, yun ang maririnig natin. Pero sabi ng Biblia, even though they have left their first love, habang nabubuhay, binibigyan pa rin po tayo ng pag-asa at pagkakataon ni Kristo na malaman kung saan po tayo nahulog
upang hindi ko tayo manatili roon. Balikan po natin ang Revelation chapter 2. Tingnan niyo po ang sinasabi dito. Revelation chapter 2. Sabi po sa verse 5, alalahanin ninyo kung gaano kayo nanamlay sa pananampalataya. Magsisi kayo sa mga kasalanan ninyo at gawing muli ang dati ninyong ginagawa. That's the solution. Pastor, ano ibig sabihin po na yung dating ginagawa? Dati, ito po tayo, nung tayo po ay na-born again nung una, di ba? You're on fire. Oh, I can't wait to hear God's Word. I can't wait to go home and read the Bible. Nasasabik na ako na makita yung mga kapatiran every Sunday. I'm so excited. Yan tayo noon. Pero ngayon, nagiging optional lang. Option Friday, option Saturday, visitation, option na rin yan. Gawain ng Diyos on Sunday, may next time naman yan. Hindi na tayo tulad ng dati. Ang bawat isa ho sa inyo, mga kapatid, I know you personally. Yung dati ninyong gawin, ang dati nating gawin, ay hindi na ho na ibabalik. Dati walang makakapigil sa iyo. Hindi! Doesn't matter kung ito nararamdaman mo, I am going to hear the Word of God. I want to see my brothers and sisters in Christ. Papalakasin ko sila because I miss them, I love them. Pero ngayon, nagiging option na lang. May next Sunday naman. May next. Pero sabi ni Kristo, the hour and that day, no one knows kung kailan siya babalik. Sabi ni Santiago, huwag kang magmayabang na sabihin mo, may bukas ka pa, dahil hindi mo alam kung kailan ka babawi ng buhay, dahil ang buhay ay parang hamog. So ang tawag pala ni Santiago sa mga nagsasabi, next time na lang, mayabang. Bakit mayabang? Dahil akala nila sila ang may hawak ng kanilang kinabukasan. Kaya sabi ni Santiago, ang mas mabuti pa sabihin kung loloobin ng Diyos. Yung ginagawa po ba natin dati, nagagawa po ba natin ngayon? Hindi ko pinag-uusapan po dito yung physical performance, mga kapatid, dahil tayo tumatanda, dumarating po sa atin yung panghihina sa laman. That's understandable. Pero ang pinag-uusapan dito is the heart right. Is your heart burning for Jesus? Dati, attentive po tayo sa salita ng Diyos. Nung bagong born again po tayo, pero habang tumatagal, tutulog na lang. Hindi na tulad ng dati. Ang ilan po sa atin noon, it doesn't matter kung hindi ka nakapag-ayos, basta lang makarinig sa salita ng Diyos. Ngayon, hindi ako dadalo ng church kapag hindi ako nakaayos. Na iba na. Dati, ang masigasig po tayo sa pagbibigay ng salita ng Diyos, pero ngayon, may makita kang hindi mananampalataya, bahala ka, masunog ka na sa impyerno. You have left your first love. Dati, nung nananalangin ka, you would cry. Lord, I love you. Lord, thank you for giving me the privilege to talk to you. Pero ngayon, ang lamig-lamig na. Parang, Lord, thank you, good night. Dati, habang binabasa natin na Biblia, it's, Lord, thank you for this illumination. Pero ngayon, I have to get this chapter in. Ano nangyari? Where have you fallen? Sabi ni Kristo, remember where you have fallen at gawin mo yung ginagawa mo dati. Now, ito yung nilalagay sa atin na ating mga laman. Pastor, alam po kung saan ako nahulog. Pero napakahirap na bumalik. It's true. Pero sa tulong ng Espiritu Santo, walang imposible. Kung sinani mo ang sarili mo na maging busy, pwede mo rin sanayin ang sarili mo maging busy para kay Kristo. Kung sinani mo ang sarili mo sa pakikinig, panonood sa mga bagay na hindi nararapat, masasanay mo rin ang sarili mo na makinig at manood ng mga bagay na magpupuno sa iyong puso at isipan ng salita ng Diyos. Kung sinani mo ang sarili mo, mga kapatid, sa
sa paglabas at makisama sa mga hindi mananampalataya, pero hindi ka naman ibabahagi. Pwede mo rin sanayin ang sarili mo to spend more time with the church. Kaya again, sabi ko na isang mga ngaral, what makes you think Jesus is going to welcome you in the kingdom? Kung dito pa lang, you don't even desire Him. Yan ang problema po of the Christian church. Gusto natin ang kaligtasan, ayaw natin sa tagapagligtas. Gusto natin ang gantimpala, pero ayaw natin maghirap. Gusto natin ang langit, pero ayaw natin ang Diyos that makes up heaven. Where have we fallen? Hindi ko rin masasabi sa Panginoon sa araw ng pag-uukom. Natatandaan niyo po yung mga krusada, Panginoon? Natatandaan niyo po lahat ng mga conference, Panginoon? Natatandaan niyo po yung mga taong ginamit niyo po for me, para mahikayat ko sila kay Kristo? You remember that? Ang sabi ng Biblia, kapag ang isang matuwid ay namatay, at tumalikod po siya sa kanyang pagiging matuwid, kahit yung mga mabubuti niyang gawain ay kakalimutan ng Diyos. Saan po yung Pastor? Ezekiel 3, verse 17 to 22. Ezekiel 3, 17 to 22. Kapag yung taong matuwid ay tumalikod sa kanyang pagiging matuwid, kahit yung mga mabubuti niyang gawain ay kakalimutan ng Diyos. Wala tayong maisusumbat sa Kanya. Tulad ng sinabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, ano yung meron kayo na hindi ibinigay sa inyo ng Panginoon? Wala tayong maisusumbat. You owe your life to Christ. I owe my life to Jesus. Kaya pagkatapos po nito mga kapatid, ano na lang po mangyayari? Kapag hindi po nasunod po ito, wala, nasa routine lang po tayo. We're only in a routine. Sabi po ni Santiago, God does not want just hearers. He wants doers. For he who is only a hearer, but not a doer, wala siyang ibang dinadaya kundi ang kanyang sarili. Do you love Jesus, mga kapatid? You may not love Him perfectly. I may not love Him perfectly. But if you love Jesus, remain in Christ. Huwag sana na humarap po tayo sa Panginoon. CCWC, you have left your first love. Ang marinig sana po natin is this. Dahil nakikita ko yung pagmamahal niyo para sa akin at para sa iglesia, persevere. Alam niyo po nakakatakot, may 7 iglesia po dito na binabanggit. Pero sa 7 iglesia, 2 lang ang matuwid. Nakakatakot po yun. Do you know what that shows us? Hindi lahat na nagsasabi, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kanyang kaharian. Minsan naririnig natin, wow, ang daming churches dito sa Winnipeg. Lahat yan, kapatid ko sa pananampalataya. Mag-ingat ka. Siyasatin mo kung sino ang kapatid mo. Hindi porket sinabi nila, Kristiyano sila, kapatid na nga. Dahil tandaan mo, sabi ni Kristo, may magmumula sa inyo mga lobo, mga mabamangis na hayop, na magmumula sa inyo, na magsasabi na sila'y mga Kristiyano. Mag-iingat kayo. Biro mo, sa 7, 2 lang ang naturing na matuwid. At sino po yung naturing na matuwid? Smyrna and Philadelphia. Smyrna and Philadelphia, sabi ng Biblia, they are a persecuted church at hindi sila marami. Minsan naririnig natin, wow, ang laki ng church, siguro pinagpapahalayan ng Panginoon. Pero kung sino pa ang itinuring ng Panginoon na matuwid at tapat, sila pa yung maliit na church. So hindi na susukat po ang katapatan sa dami. Minsan naririnig natin, invite mo siya, invite mo. Hindi na bali na ganyan ang pananaw, basta dumami tayo. Iglesia ito ng Panginoon Jesus. Hindi natin iglesia nito ng Panginoon Jesus Kristo. Siya ang ulo, hindi tayo. Kaya huwag dami ang hanapin natin. Pinag-pray natin
na marami ang maligtas, pero huwag natin ipag-pray, Panginoon, dumami sana ang church, pero hanggang doon na lang. Ani na Panginoon ang dami kung wala rin maglilingkod sa Kanya. John 6, libo-libo ang sumusunod kay Kristo, pero nung sinabihan ni Kristo ang mga taong ito, sumusunod kayo sa akin dahil napupuno ang iyong mga tiyan ng tinapay, marami ang nawala. Pero nanatili ang iba. At tinanong ni Jesus, kayo rin ba aalis din? Sabi ni Pedro, saan po kami pupunta? Nasa inyo ang buhay. Nasa inyo ang salita na nagbibigay buhay. So now Jesus goes on to say in Revelation 2, verse 5, magsisi kayo sa mga kasalanan ninyo at gawin muli ang dati ninyong ginagawa. Kung hindi, pupuntahan ko kayo at kukunin ang iyong ilawan. Na anong ibig sabihin po nung kukunin po niyang ilawan? Well, it's not a reference to I will take away your salvation. Dahil alam naman po natin through the words of Christ na ang salvation po ay hindi nawawala. Pero ang ibig sabihin po ng ilawan is this, that the existence of the church will cease if they do not repent. In other words, ang isang iglesia na walang pagmamahal kay Kristo, ang isang iglesia na walang pagmamahal para sa mga kapatiran, will cease to exist. Kaya tignan niyo po yung sinabi ng isang commentator by the name of Craig Keener. Sabi po niya, about this very verse, a church where love ceases can no longer function properly as a local expression of Christ's many-membered body. This is one of the offenses for which a lampstand can be moved from its place, through which a church can ultimately cease to exist as a church. Napakinggan niyo ho ito. Some churches die from lack of outreach, lack of planning for the rising generation. Some churches lack courtesy for visitors. Some churches lack many things like the church in Ephesus. All of this may risk simply a killing of themselves by how they treat others. Kapag walang evangelism, walang pagmamahal sa church, walang pagmamahal kay Kristo, ano pa ang saysay ng iglesia? Therefore, as Jesus ends in verse 6, ngunit ito ang gusto ko sa inyo, kinasusuklaman ninyo ang mga ginagawa ng mga Nikolaita, na kinasusuklaman ko rin. Kayong nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang sinasabi ng banal na Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay papayagan mong kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng buhay. Ang punong ito ay nasa paraiso ng Diyos. Two things I want to mention bago po tayo magtapos. Sino po yung mga Nikolaita? Ayon po sa tradition, yung Nikolaita po na yan ay, at least the founder of it, ay walang iba kundi si Nicholas of Acts chapter 6. Yung mga unang deacons daw. Ayon po sa tradisyon. So yung mga unang deacons by the name of Nicholas, apparently, according to tradition, whether accurate or not, tradition says, tumiwala yung deacon po na yan at gumawa ng sariling sekta na kung tawagin Nikolaita. The word Nicolaitans is from two Greek words, Nikos, from where we get Nike from, which means victory, and Laos, which means people. Conquering the people, ang ibig sabihin po ng Nicolaitans. At saan po sila kinakonquer ng sekta na ito? They are conquering them through sexual immorality. Kinakonquer po sila with false doctrine. Pero ang pangako po ni Kristo is this, kung kayo'y magsisisi, bibigyan ko kayo ng karapatan to enter into that tree of life. Now, bakit tree of life? Is that literal? No. The tree of life signifies eternity. Pero the fact na sinabi po ni Kristo, you will have access to the tree of life simply means that you will have access into the fellowship and presence of God. Bakit po? Dahil in the Garden of Eden, bago po nagkasala ang tao,
may fellowship ang tao sa Diyos. And Jesus is saying, if you're not going to repent, if you're not going to love me, at the end, hindi tayo pwede magsama. Amos tres, which simply means, pwede ba magsama ang dalawa na hindi nagkakaisa? Hindi ba pwede? So church, if we have fallen, if we have not loved our first love, may pag-asa mo tayo. Hindi lang kayo, pati na rin po ako. Manumbalik po tayo kay Kristo. Yung init na nasa ating noon, hingin po natin sa Panginoon, Lord, ibalik niyo yung restore to me the joy of thy salvation. Salvation is not a burden, it's a joy. Dahil kapag si Kristo ang naging kasiyahan po natin, lahat yan na nakikita natin sa labas, mawawala po tayo ng pagdanais sa mga bagay na yan. You'll be content. Kaya nasabi po ni Pablo, I can do all things through Christ that strengthens me. If Jesus Christ is enough, magkaisa po tayo sumunod sa kanyang mga salita. Jesus paid it all. All to Him I owe. All to Him I owe. As one died for many, all must die for one. As we pray.